At sa mga hindi natakot na magsimba ngayon, hindi takot mabasa ng ulan, no? At nandito, no? Buti walang baha. Nagdadasal pag umulan, naku, sana hindi pumasok sa simbahan at hindi mabaha. At salamat sa Diyos, muntik-muntik na kanina pero hindi pa rin pumasok, no? So marami tayong dapat pasalamatan. Sa unang pagbasa narinig natin, si Abraham, no? May tatlong bumisita sa kanya at nagdala ng himala, no? Si Abraham ay 100 years old, no? At sinabi yung asawa mo, si Sarah, 90 years old, next year magbubuntis, no? Imagine, isang 90 at isang 100 years old. Walang imposible sa Diyos, di ba? Imagine, no? So himala, no? We will talk about mga himala at paano natin makita ang kamay ng Diyos na nangyayari sa ating buhay. Napakaraming himala, hindi lang natin napapansin sa mahaba ating buhay, no? Kaya we will talk about bakit hindi natin nakikita ang mga himalang yan. Napakaraming himala. Ang isang dahilan, bakit hindi natin makita ang mga himalang iyan, dahil sa ating ebanghelyo. Si Marta, abalang-abala sa maraming bagay. Busy, katulad nating lahat, kasama ako, busy. Sa maraming bagay, kadalasan non-essential na mga bagay. Abalang-abala, no? Pero yung essential, yung tunay na mahalaga, medyo hindi natin pinagbibisihan. Ang pinagbibisihan natin ay mga non-essential. Ano ba ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay? What is the most essential? What is the most essential in our lives? We'll be free from yung soul natin to be good. Pinakamahalan natin yung ating kaluluwa, maging maayos, maging mabuti, di ba? Ano pa dapat natin pagkabalahan? Ano dapat natin pagkabalahan? Maging banal. To become holy. To become holy. Sumunod sa kautusan niya na laging magsimba at magpatawad ng kapwa. Ano pa? Ano ang pinakamahalaga? Tama lahat. What is the most essential? 2 Sundays ago, sabi sa Ebanghelyo, magalak kayo, di ba? Sabi niya, tumawag siya ng 72. Tapos yung 70 bumalik, sabi niya, Lord, pati yung mga demonyo, sa ngalan mo, bumabagsak yung mga demonyo. Sabi niya, magalak kayo, sapagkat pati yung mga demonyo na bumabagsak sa inyong ngalan dahil sa kapangyarihan na binigay ko sa inyo. Magalak kayo. Pero magalak kayo na ang pangalan nyo ay nakalista sa... The most essential is ang pangalan nyo nakalista sa langit. Gusto nyo ba nakalista pangalan nyo sa langit? Gusto nyo ba? Sigurado kayo? Okay. Paano natin malilista yung pangalan natin sa langit? Kinuwento to kagabi. Tawan-tawa ako kagabi. Kagabi, nasa kumpisalan ako, di ba? Walang nangumpisal. Wala. Zero. Pagkatapos ng misa, sabi ko, may kumpisal ha? Ang haba-haba ng pila. Sabi ko, bakit? Kasi nagpalista. Bakit nagpalista? Ano tawag sa kumpisal? Balik loob. Pag nagbalik loob ka, ang pangalan mo nakalista sa puso ni Jesus. Nasa loob ka eh. Ang pangalan mo nasa loob, nasa labas. Pag nasa loob, nakalista ba pangalan mo? Hindi. Sige. Nakalista. Pag tayo nagkakasala, nawawala yung pangalan natin. Ang paanyaya, buwan-buwan tayo magpalista. Para pagdating ng panahon, sana yung pangalan ko nakalista. That is the most essential. Yung pangalan natin, nakalista yung pangalan mo sa langit. Nakalista sa puso ni Jesus. Do you agree? Gusto nyo magpalista?
Kaya pagkatapos, sabi ko, kita mo, dami nagpalista pagkatapos ng misa, di ba? Napakaganda. Inulit ko lang, kahapon yung ebanghelyo, I desire mercy, not sacrifice. Anong silbi ng magagandang gawa? Anong silbi ng pagsimba? Komunyon ng komunyon, pero hindi nagbabalik loob. Nagro-rosaryo ka, simba ng simba, nagbibigay ka ng alay, naglilingkod ka, pari ka, lektor ka, lahat ng serbisyo ginagawa mo, pero hindi nagbabalik loob. Pag hindi ka magbalik loob, yung pangalan natin, sabi niya, I desire mercy, not sacrifice. Whatever sacrifice that is, ano man sakripisyo yan, but not the mercy of God, hindi malilista yung pangalan natin sa loob. Kaya, ang paanyaya, sana bilang isang pamilya, magbalik loob tayo buwan-buwan. Para buwan-buwan, pag nagkasala, nabura yung pangalan natin, nalilista ulit yung pangalan natin sa puso ni Jesus. Amen? Yun ang pagkaabalahan natin. At huwag natin pagkabalahan, ano bang kakainin ko pagkatapos nito? Naku, saan ba ako pupunta? Diba? Sino tatawagan ko mamaya? Anong papanurin ko? Abalang-abala sa maraming bagay. But the most essential things, we do not focus on. Kinukwento ko, July 3 to 10, we had 8, I have not stopped talking about it, 8 joyful, perfect days in Siargao. Perfect! Perfect days. It was so perfect. Why? Because we laughed. We laughed until we cried. We were crying kakatawa. When was the last time we laughed until we cried? No? Nagpapabata. Ang pangalan ng grupo namin simula nun, not 5, but 10 years younger in Siargao. Not 5 years. If you laugh till you cry, you will be 10 years younger. 10 years younger. It was so happy, it was perfect. Yung last day, pag umiikot ka sa Siargao, nakamotorsiklo or magta-tricycle. May kasama, pag kumuha ka ng hotel, may kasamang tricycle, motorsiklo, scooter. Yung huling araw, sabi ng kasama ko, it's perfect. Ayoko na magmotor, baka maaksidente pa ako. Kaya minsan, di ba, pag perfecto, di ba, it's too good to be true. Ayoko na, baka maaksidente pa. Sabi, hindi na nagmotorsiklo. Pero, so we had 8 perfect days, joyful days. 3 to 10. Tapos, July 10 to yesterday, July 14 to July 18 kahapon, we had 5 glorious days in Loyola Retreat House, Angono, Rizal. 5 glorious days. Sabi ko, I had 8 joyful days. I had 5 glorious days. Anong kulang? Sorrowful. Sabi ko, nako, hinihintay ko na. Ano kaya yung sorrowful mystery, di ba? Sabi ko, okay lang. Kung tamaan ako ng kidlat ngayon, kakakumpisal ko lang, kasi nakaka-retreat lang namin, di ba? Malakas ang loob ko. Kasi sa palagay ko, nakalista pa yung pangalan ko. Kaya tamaan ka man ng kidlat ngayon at dumating a sorrowful mystery, pati na ang crucifixion, malakas ang loob ko. Kasi palagay ko, nagampanan ko yung essential. What is essential? Nakalista ang pangalan mo sa puso ni Jesus. Amen? Pagkatapos ng misa, yung gusto mong umpisal, pwede, di ba? Palagay ko matatapos ako mga 12:00 ng gabi kasi walang uuwi na hindi nagpapalista. But anyway, it is too good. It is too good to celebrate the goodness of the Lord. Salamat sa Diyos.